Luke chapter 11 verse 1. Habang nagpe-pray ako, Lord, anong gusto mong i-preach ko? Naalala niyo, meron akong hindi pa tapos na message about greater things. Okay? So, pwede kong ituloy yun. Nagpe-pray din ako ng isang message about family. Kasi meron tayong family day ng April 2. Then, nagpe-pray din ako ng message about yung soul winning sa discipleship because one of the greatest thing na kailangan natin gawin as a Christian is to shine at makita yung ng tao yung ating testimony at matulungan natin yung mga tao na makilala ang Panginoon Jesucristo bilang tagapagligtas. Then God led me this nilid ako ng Panginoon to preach dun sa something na pinagpipray na usap-usapan namin ito ng mga staff. I share it to the staff and student. Tatlong bagay na ipagpipray. Okay? Lord, lead us. Lord, teach us to pray. Lord, lead us not into temptation. Tapos yung Lord, I will not let thee go unless except thou bless me. Then habang ginagawa ko, sabi ko, ipipreach ko yung tatlo na to para pag-uusapan natin to as a family. Gagawin natin to sa church. Pero habang ginagawa ko yung message, yung Lord teach us to pray, ang haba na, amen? Kaya, isa-isa na lang, amen? Amen? So ngayon muna is Lord teach us to pray. It might be na parang iniisip natin, marami na akong narinig sa prayer, pero sa totoo lang, honestly speaking, pag tinanong talaga tayo, how is your prayer life? Okay? Paano ka nagpe-pray? Do you really pray the way the Lord's pray or the way na gusto ng Panginoon na prayer natin? So, siguro check lang na ito, no? Checking lang. Sabi ko nga parang hindi pa sapat itong study na to na pwede pang bigyan tayo ng mas malalim pa. But as God, i-share ko na lang sa inyo. Amen? Okay? Luke chapter 11 verse 1. Basahin natin ng sabay-sabay. Nandiyan na kayong last. Amen? Okay, basahin natin ng sabay-sabay yung Luke chapter 11 verse 1. Ready, go? And it came to pass that as the was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. Okay, so they saw the Lord Jesus Christ and from time to time, nawawala ang Panginoon kapag umaga. Paggising nila, every time magigising ang mga disciples, wala ang Panginoon sa tabi nila. And if they will look kung nasa ng Panginoon, He is in a solitary place, praying alone. Amen? Praying alone. So napakahalaga ng prayer sa Panginoon. If prayer is very important to the Lord, how much more sa ating mga ligtas, sa ating mga Kristiyano. So I pray na ito yung pinakapag-pray natin. Lord, ito nga yung nag-stuck sa aking mind. Sa missions conference natin, if God had done so much in our little time to God in prayer, how much more if we put more time in our prayer life? Kung sa little prayer natin may ginagawa ng Panginoon, how much more if we have more time in prayer? So tayo po muna manalangin. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli ay dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo pong muli kami Panginoon sa aming pag-aaralan ng inyong salita. Dalahin ko po na ito po ay magbigay sa amin ng aral, magbigay ito Panginoon ng wisdom at ganun din po Panginoon. Tulungan niyo po kami how to really pray. Lord, I pray sa bawat mananampalataya, i-revive niyo po Panginoon aming prayer life. Lord, we know na marami po sa amin, Panginoon. Honestly, takot kami mag-pray because we do not really know how to pray. And honestly speaking, kapag kami pong magpipray sa aming mga prayer closet, alam namin, Panginoon, na most of the time, hindi namin talaga alam kung ano ipag-pray, paano mag-pray, at anong dapat namin expect, Panginoon, kapag kami po ay nagpipray. Lord, tulungan niyo po nawa kami. I pray na ito po ay tunay na maging pagpapala at maging gabay namin, Panginoon, sa bawat isa, sa way, Panginoon, kami po manalangin. Ito na po ang aming samod dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Lord, pakibukas nga. Okay, so makikita natin dito, maraming uncertainties. Actually, kaya ito rin yung pinili ko because sino sa inyo medyo natatakot dahil sa nangyayari? Okay? Alam niyo ba yung fear na baka pagising mo, kaya one of the day na is bigla na lang may racket na pumunta rito sa Pilipinas kasi alay tayo na Although we are thankful kasi malayo tayo ng konti, pero still, nakakatakot pa rin, amen?
Okay, another thing, masyadong mahal na yung gasolina. Okay? Yung price ng gasolina is pang-grade ng valedictorian at cum laude, amen? Nasa 100 na eh. Okay? Dati hindi yan inabot na ganyang kataas during the pandemic. I think during the pandemic umabot tayo ng 80 something, pero 19 halos hindi inabot yung 90, pero ngayon nasa 100 plus. And we do not know what will happen next kapag hindi tayo. Mas maganda na yung himay-himayin natin, amen? Jeremiah chapter 33 verse 3, meron akong isang hinahanap sa Jeremiah na sinabi doon na pag tayo ay nanalangin, pakikinggan tayo ng Panginoon. Bago yung Jeremiah chapter 33 verse 3, merong isang talata, I think, mas prior to kung hindi ko alam kung nasa Jeremiah chapter 30 or 31 to 32, na makikita mo doon na sinabi ng Panginoon kapag isisik mo siya with all your heart, the Lord will hear, the Lord can be fine. At the more we pray, the more ng Panginoon ay maglilisten. Pero sinabi niya rin sa Jeremiah chapter 33 verse 3, "Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not." Isang pangako ng Panginoon, kapag tumawag tayo sa Panginoon, ito yung napakamatinding panalangin o napakatinding promise ng Panginoon sa panalangin. Kung talagang tatawag tayo sa Panginoon ng may tamang pagklase ng panalangin, ang gagawin ng Panginoon, He will answer. Not the way we want, not the way we think, but greater than the things na kaya natin expect. Ang sabi niya dito, I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Okay? Sino sa atin naka-experience na nag-pray tayo ang binigay ng Panginoon greater than what we expect? And sometimes nakakagulat lang kasi kapag nagpe-pray tayo, meron tayong unbelief. Sometimes hindi tayo naniniwala na kayang i-answer ng Panginoon yung prayer. Amen? Kaya kung minsan, siguro pag nakikinig ang Panginoon, nag-pray ka pa sa akin, hindi ka naman naniniwala. No? Para bang sasabihin sa iyo ng Panginoon, ganyan ba ang tingin mo sa akin? Na hindi ko kayang ibigay ang isang bagay. Kaya kung minsan, madalas, pagkatapos kong mag-pray at ang Panginoon nag-answer, the first words na masasabi ko pagkatapos kong makita yung answer ng Panginoon is not, "Lord, thank you." Hindi ganun ang first word na maririnig, na sasabihin ko, "Lord, forgive me for my unbelief." Kasi ang ibibigay niya is greater than the things na pinag-pray mo. Sometimes you will experience great things na hindi mo pa talaga nakikita. At ito yung nakaka-excite sa prayer. Na kapag nag-pray tayo, but honestly speaking, isang bagay na nagiging problema natin ganito. Nagiging tayong mechanical in our prayer. Okay? Di ba, tinanggal na natin sa buhay natin yung sino sa inyo dati kabisado yung Our Father? Binipray natin na hindi pa tayo saved. 15 times. Sino sa inyo nagpipray ng 15 times noon? 15 times. 15 times na whole, yung glory be. 15 times na Hail Mary. Our Father. Tapos ano pa yung mga sa rosary, hindi ko kabisado yung mga mystery. Manatili na lang misteryo yan. Amen? Okay? Pero isang bagay na makikita natin, nasanay tayo sa paulit-ulit na panalangin. Pero makikita natin sa Matthew 6 verse 7. Tingnan yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 7. Matthew chapter 6 verse 7. Okay, nasa ano ba natin yan? Nasa outline natin yan. Matthew chapter 6 verse 7. Tingnan yung mga Biblia niyo, sabi niya dito, "But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do." Alam ng Panginoon niya na by the way, yung Our Father is not a prayer na i-memorize, kundi yan ay model prayer kung paanong tayo mag-pray. Okay, pag-uusapan natin siguro one time yan. Pero sabi ng Panginoon, ayaw niya raw yung marinig yung vain repetitions, na paulit-ulit yung sinasabi mo, memorize mo na parang sa dami ng sabi mo, maririnig ng Diyos. No, hindi ganun ang Panginoon.
Kahit nga very simple lang prayer mo, as long as it is from the heart, naririnig ng Panginoon. Kahit hindi mo nga ma-mention, kahit ang depth, hindi masabi verbally yung kanilang prayer, naririnig ng Panginoon. Kahit hindi ka magbuka ng bibig, sa isipan mo lang, nag-pray ka, naririnig ka ng Panginoon. Kahit anong language ang sabihin mo, maririnig ka ng Panginoon. Okay? Hindi ka dapat mahiya na magsabi sa Panginoon, pero ayaw niya ng vain repetition. Pero natanggal tayo sa pag-memorize ng verse, but honestly speaking, as days goes by sa ating Christian life, honestly speaking, pag nagpipray tayo subukan mo i-record yung prayer mo ng Monday, tapos mag-pray ka ulit ng Tuesday, mag-pray ka ulit ng Wednesday, mag-pray ka ulit ng Thursday, magugulat kayo. Meron kang pattern na ginagawa. At hindi natin ito namamalayan, memorize na rin natin yung prayer natin sa pagkain, memorize na rin natin yung prayer natin every time na alis tayo. Para bang lahat na lang na sinasabi natin, paulit-ulit na kapag ang Panginoon nakikinig sa atin, siguro bago ka palang magsimulang magsalita, sasabihin ng Panginoon, alam ko na. Baka sabayan ka pa ng Panginoon dahil kung meron mang nakakapakinig sa'yo, kung meron mang parot sa tabi mo, baka sabayan ka pa ng parot dahil kabisado na kung paano tayo nagpipray. At habang tumatagal tayo, honestly, nagiging mechanical ang prayer natin. Unless we learn how to pray. Kaya yung message natin ngayon sa Luke chapter 11 verse 1, it may be parang very simple ito, pero Lord, teach us to pray. Lord, teach us to pray. Turuan mo ko, Panginoon. And alam niyo, isang magandang bagay na makikita natin, pag nagsimula tayo mag-pray, sabi nga ni Pastor Doug, kahit na 5 minutes lang. 5 minutes. At least 5 minutes. Mag-pray ka na at least 5 minutes. Simulan mo, kung hindi ka pa nagpipray, at least 5 minutes mag-pray ka. Tingnan mo kung anong gagawin ng Panginoon in 5 minutes. Then later on, magugulat ka na lang, orasan mo yung sarili mo, hindi ka na nagpipray ng 5 minutes, but you are going beyond 5 minutes because you enjoy praying to God. Amen? Amen? Okay? Isang bagay na makita natin dito na kailangan natin matutong manalangin sa Panginoon. Hindi na natin talaga, honestly, may mga iba sa atin takot manalangin because we do not really practice how to pray. Ang Panginoon, yung prayer is His lifestyle. Mark chapter 1 verse 35, tingnan niyo po dito. In the morning rising up, in a great while before day, He went up and departed into a solitary place and there prayed. Every morning, anong gagawin ng Panginoon? Magpipray siya. Every morning, aalis siya sa kanyang mga disciples. Pupunta siya sa isang solitary place just to communicate with His Father. Merong nagsabi, a prayerless Christian is a powerless Christian. Bakit powerless tayo? Bakit marami tayong hindi magawa as a Christian? Why? Because we are prayerless. Meron din nagsabi that every failure is prayer failure. Karamihan ng failure natin, alam niyo bakit tayo may failure? Because we did not pray. Marami tayong ginagawang decisions na hindi man lang natin tinanong ang Diyos. And someday, gano'n na lang, magsasuffer tayo sa mga decision na ginagawa natin because we did not pray. And sometimes, nagpipain tayo because we did not pray. Bakit madaling ma-discourage? Sino sa inyo ang bukang bibig ninyo stress? Nakaka-stress? Nakaka-distress? Nakaka-discourage? Yung mga iba ngayon nagsusuicide, ang bilis mag-suicide. Alam niyo isang reason? Hindi na nagpipray. Kasi pag nagpipray ka, i-strengthen ka uli ng Panginoon. Pag nagpipray ka, i-encourage ka uli ng Panginoon. And sometimes hindi na natin ito na-experience. Why? Because hindi na tayo nagpipray. Alam niyo isang bagay din? Sabihin ko lang po ito, no? Maraming Kristiyano hindi makapag-concentrate sa church, makinig ng message. Alam niyo isang reason? Because hindi tayo marunong makipag-usap sa Diyos sa panalangin. Kapag natutunan natin ang basic way of communicating to God in prayer, sabihin ko sa inyo, kahit na nandito sa church, kahit walang tumitingin sa iyo, titingnan mo, may respeto ka sa Diyos para makinig ng kanyang salita.
because we know how to listen to Him and talk to Him in prayer. So apat na bagay na makikita natin dito, kaya sabi ko ito munang Lord teach us to pray. Kasi habang ginagawa ko yung message, para bang outline na yung point number 1 pa lang, amen? Okay lang po ba sa inyo? Okay? Okay pa po ba kayo? Kasi, sino sa inyo, wag nyo nang itaas yung kamay nyo ha, pero sino sa inyo kailangan yung evaluate yung sarili nyo, how you pray? Okay? How we pray. Apat na bagay po. Number 1, you can ask the Holy Spirit, teach me what to pray. Okay? So sinabi natin, Lord, teach us to pray. Gusto kong itingnan natin ito. Ang Holy Spirit, isa sa binigay na gabay sa atin. Sometimes, honestly speaking, pag nag-pray tayo, sino sa inyo yung kapag lumuhod ka na, ang hirap magsimulang manalangin? Amen? Okay? Although meron tayong acts, adoration, confession, thanksgiving, supplication. Maganda may pattern tayo. Pero pag ginagamit mo na yun, tapos later on, parang nagiging mechanical ka, then sasabihin mo, Lord, tulungan mo ako mag-pray. Tulungan mo talaga ako mag-pray, what to pray. No? Mahalaga yung tanungin natin, Panginoon Holy Spirit, Lord, teach me what to pray. Holy Spirit, teach me what to pray. Romans 8 verse 26. Sabihin ko sa inyo to, hindi talaga natin alam kung anong kailangan natin ipag-pray. Hindi ako nagsabi niyan, ang Bible. Tingnan niyo yung sinabi sa Romans chapter 8 verse 26. Magugulat kayo dyan sa Romans chapter 8 verse 26 kasi tingnan niyo bakit tayo sinasamahan ng Panginoong Holy Spirit na mag-pray. Okay? Sinasamahan niya tayo. Verse 26, sabi yan, likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for us we ought. Sabi ng Bible, ang Holy Spirit tinutulungan tayo mag-pray, ini-encourage tayo to pray. Kaya nga kailangan kapag nagpipray tayo, we need to ask the Holy Spirit, Lord, Holy Spirit of God, please help me to pray. Help me what to pray. Kasi sabi niya dito, hindi talaga natin daw alam kung anong kailangan natin pag-pray. And the Holy Spirit itself make it intercession for us with groanings which cannot be uttered. Merong binabanggit ang Panginoon na hindi mo kayang banggitin. May binabanggit ang Holy Spirit na hindi mo kayang banggitin ang mga panalangin mo. Why? Because we do not know really how to pray. At kapag tatanungin natin ng Holy Spirit of God, anong kailangan kong ipag-pray? Siguro yung 5 minutes mo, ang tanong mo lang, Lord, teach me what to pray. Teach me how to pray. Yung bang, isipin mo paano mag-pray. Gusto kong daling kayo sa isang dimension na para bang pag nagpipray ka, ano bang ibig sabihin ng nagpipray sa Heavenly Father? Ano ba yung atmosphere kapag lumuhod na tayo sa Panginoon? Amen? At pag nagtanong na tayo, Lord, ano bang kailangan kong gawin? So honestly speaking, hindi tayo makapag-focus sa panalangin. Why? Nakikita lang natin, ang pinaka-focus natin is what we commonly see, pero hindi natin nakikita yung mga important things na kailangan natin ipag-pray. Kaya ang Holy Spirit, tinuturuan niya tayo what to pray. Tingnan niyo po ito, no? Ilang bagay po. Ilang bagay na makikita natin bakit hindi natin alam mag-pray. John chapter 15 verse 4. John chapter 15 verse 4, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye except ye abide in me. Verse 5, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me we can do nothing. Most of the time, we pray for something na, Lord, give us fruits. Tama? Sino sa inyo nagpipray, Lord, i-bless mo nga yung ginagawa ko. Lord, i-bless mo nga yung trabaho ko. Lord, i-bless mo nga yung, ang dami natin na, most of the time, we are simply praying, Lord, help me to, Lord, gusto ko mag-bear ng fruits. Pero alam niyo yung prayer na sasabihin sa iyo ng Holy Spirit, mali yung prayer mo to bear fruits. But what we need to pray is to abide in the vine to bear more fruits. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Sometimes nakapokus tayo dun sa gusto nating gawin,
Na pinagpipray mo yung bagay na to, pero nakalimutan natin mag-abide muna sa Panginoon, tanungin muna ang Panginoon kung ano yung dapat natin ipag-pray. Pero once na tayo ay nag-abide sa vine, dumikit tayo sa Panginoon, tapos sasabihin ng Panginoon sa atin, ito yung mga dapat mo ipag-pray para magkaroon ka ng fruits. Ito yung dapat mong gawin para yung trabaho mo maging madali. Ito yung dapat mong maging focus para yung mga dapat mong magawin is ma-accomplish mo. Nang kailangan natin gawin is hindi tayo mag-struggle to bear fruits alone, kundi hayaan natin mag-abide tayo sa vine. So sometimes, hirap na hirap tayo. Nasubukan natin, nagpe-pray tayo. Ang ganda ng prayer natin, akala natin i-answer ng Panginoon, pero sasabihin ng Panginoon sa atin, hindi ko inano yung prayer mo kasi hindi mo nakuha talaga yung tamang panalangin. Nakapokus tayo sa pagkita ng pera, nakapokus tayo sa lumago yung business natin, nakapokus tayo sa ma-acquire natin yung property na to, nakapokus tayo na magkaroon tayo ng good health na ganito, pero nakalimutan natin nang gusto ng Panginoon muna, para makuha mo lahat yan is to abide in Him. Lord, let me abide in You. Gusto kong dumikit sa iyo, Panginoon. At the end of the day, sino sa inyo magpapatotoo na pagod ka? Ang dami mong ginawa pero mawawalan ng saysay lamang sa isang iglap. Kasi hindi tayo nag-abide sa Panginoon. Amen? Another wrong prayer natin. We pray seeking our needs. Pero ang gusto ng Panginoon, seek Him first. Matthew chapter 6 verse 32 to 33. Tingnan niyo ang sinabi sa Matthew chapter 6 verse 32 to 33. For after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Alam naman ng Diyos na kailangan mo yan. Pero ito yung problema, yung Gentiles sinisik lahat yan. Yung mga hindi mananampalataya, sinisik nila yan. Lahat tayo nagsisik ng the same thing. As a person, as a human, lahat tayo nagsisik ng pagkain, nagsisik tayo ng shelter natin, nagsisik tayo ng mga medicine natin, every need na sinisik natin. Pero ang sabi ng Panginoon, mali yung problema, itong problema natin. We are seeking for our needs, but we are not seeking God. Amen? Ano sabi ng Panginoon? Kapag magpe-pray tayo, magugulat na lang tayo na sasabihin ng Panginoon, Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tingnan nyo kung gaano kadali kapag nagkaroon tayo ng tamang pananaw sa panalangin. Lord, I want to seek you more. Na every time, itong kagandahan dito. Pag nakita mo to, i-add na lang ng Panginoon na para bang walang kahirap-hirap, bakit? Inuuna mo siya. Now, tingnan nyo na lang to, no? What if kung magpe-pray ka, wala kang trabaho? Lord, bigyan mo ako ng trabaho at gagamitin ko itong trabaho na to. Magiging faithful ako sa iyo kahit wala pa akong trabaho. Tapos dahil sa iyong faithfulness, ibibigyan ka ng Panginoon ng trabaho. Nang binigyan ka ng trabaho ng Panginoon, Lord, dahil binigyan mo ako ng trabaho, gusto kong lalo maging faithful sa iyo. Anong tendency na gagawin ng Panginoon? Every time na binibless ka, lalo kang lumalapit sa Panginoon. Ang problema natin ganito. Pag bilinas na tayo, nakakalimutan natin ang Diyos. Pag nagkaroon tayo ng magandang trabaho, bibigay natin best natin sa trabaho natin, we forget to seek God first na nagbigay sa atin ng trabaho. Amen? Ano yung kagandahan? Every time na binibless ka, nagpray ka, nagkaroon ka ng sakit, pinagpray mo na gumaling ka, binigyan ka ng kagalingan, the more na lumapit ka sa Panginoon, gamitin mo yung strength mo na yan para manatili sa Panginoon. And the more ng Panginoon, magbibigay sa'yo ng strength. Magbibigay sa'yo ng health. Maraming nawawala sa atin because we are just seeking the need, but we are not seeking the giver. Amen? Kaya kapag nagpe-pray talaga tayo, Lord, teach us to pray. Amen? Another thing na makikita natin, Matthew chapter 6 verse 9. Matthew chapter 6 verse 9, after this manner, therefore you pray ye, our Father who art in heaven. Kabisado natin yan no? Hallowed be thy name, thy kingdom come. Verse 10, Brad? Gusto ko makita yun Thy will be done in earth as is it is in heaven. So sabi dito, makikita natin dito,
isang bagay na nagpe-pray tayo, pray not your own will. Pray God's will. Amen? Pag nag-pray tayo, wag kong magpe-pray na, Lord, itong ginagawa natin madalas sa Panginoon Lord, sinimulan ko tong business na to, i-bless mo to. Kung ayaw niya yung business na yun, i-bless niya? Lord, liligawan ko tong babae na to sana sagutin ako. Kung ayaw niya yun. O lalong-lalo na kung ayaw ka niya para dun sa babae na yun. Amen? Amen? Ako kayo ibig sabihin? Hindi natin tinatanong ang Panginoon yung will niya. Na sometimes, kontento na tayo sa permissive will and we miss the perfect will of God. Amen? Kaya kapag may problema, hindi problema ng Panginoon yun. Problema mo yun because you miss the will of God. You miss the perfect will of God. So ano magandang prayer? Pray not your will, but the will of God. Allow the will of God to settle. Pray until God's will is settled in your heart. Pag-pray mo, Lord, hanggat hindi nagsisettle ito nga yung kalooban mo. Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 26 verse 39, and he went a little farther and fell on his face and prayed saying, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, ito yung gusto ng Panginoon na prayer natin, not as I will, but as the will. Nakikita nyo kung bakit kailangan natin ng prayer o guidance ng Holy Spirit in prayer? Because we do not know what to pray. Subukan mo ang Panginoon. Lord, ano ba yung pwede ko ipag-pray this morning? Magugulat ka. Habang nagpe-pray ka, every time na i-mention mo yung word na yan, bibigyan ka ng wisdom ng Panginoon, ano yung pwede mo ipag-pray? Then listen, maalala mong ipag-pray ang family mo. Amen? Ipapaalala sa iyo ng Panginoon na ipag-pray mo yung asawa mo. Ipapaalala sa iyo ng Panginoon na ipag-pray mo yung mga tao na ginagamit ng Panginoon. Ipapaalala sa iyo ng Panginoon na ipag-pray mo na walang mangyari sa iyo at protectionan ka ng Panginoon. Alam nyo, magugulat na lang kayo, maririba ibang prayer life mo na nagpipray ka as if hindi na ikaw yung nagpipray. Amen? Na magugulat ka sa sarili mo, may mini-mention ka ng mga things na hindi mo before mini-mention. Nagbabago yung way mo in praying. Amen? Number 2. So, tanungin natin, Lord, teach me what to pray. Second, ask the Holy Spirit, teach me how to pray. Teach me how to pray. In Isaiah chapter 6 verse 1, ito yung gusto kong sabihin sa inyo, ano bang pakiramdam ni Isaiah nung nagpe-pray siya, tapos lumabas yung vision na nakita niya ang Diyos in His throne, yung glory ng Panginoon sa kanyang throne. Alam yung iniisip ko, Lord, alam ko hindi ko makikita yung glory mo sa throne mo habang nagpe-pray ako ngayon, pero at least may experience ko, maramdaman ko na nasa presence mo ko. Yung maramdaman ko na nandun ako sa holy presence ng Panginoon. Sa Isaiah chapter 6 verse 1 to 7. Okay pa ba kayo? Okay? Pilitin nyo to pag-pray nyo. Lord, pilitin kong maging gising ngayon. Amen? Amen? No? Kasi prayer to Kung gaano kahirap mag-pray, sabihin ko sa inyo, gagawin ng Diablo. May mga demonites dyan sa mga pilikmata ninyo. No? Yung mga demonites na nakalambitin tapos i-close yung mga mata ninyo. No? Okay? O kaya kikilitin ka para makatulog ka, no? Pero makinig tayo dito, amen? Isaiah chapter 6 verse 1 to 7, sabi dito, in the year that the king Uzziah died, I saw also in the Lord sitting upon the throne. Nakita ni Isaiah na nakaupo ang Panginoon sa trono, high and lifted up, his train filled the temple. Above it stood the seraphims. One of the highest, yung form ng mga angels. Ito yung iba-ibang mga angels. Ang archangel walang pakpak. Okay, sa Archangel Michael, nagpakita sila na parang ordinaryong tao lang na naka-white. Pero ang seraphim, meron silang 6 wings. Yung 2 wings nila, yung pair ng wings nila na una, nakatakip sa kanilang katawan, yung pangalawang
pair ng wings na katakip sa mukha nila because sa sobrang holiness ng Panginoon, hindi nila pwedeng buksan yung kanilang mga mata at hindi nila mabuksan yung kanilang katawan na ginagamit nila yung two pair ng wings nila to cover themselves sa holiness ng Panginoon at yung isang pair lang ang ginagamit nila sa paglipad. At anong ginagawa ng mga angel na to? They cried one to another, "Holy, holy, holy is the Lord of hosts." Wala kang maririnig sa tabi ng trono ng Panginoon kundi yung word na holy, holy, holy is the Lord of hosts. Paulit-ulit yan na pinapakita yung kabanalan ng Panginoon. And the post of the door moved at the voice of him that cried, and the house was filled with smoke. Then I said, "Woe is me, for I am done, because I am man of unclean lips." Once na nakita natin ito, tingnan nyo to, no? How to pray. Okay? Makikita natin dito, isang bagay na makikita natin. Bilisan ko lang ito para at least hindi kayo, but I pray na maunawaan nyo ito. You need to pray with an utmost respect to God. Kapag nag-pray ka, we need to pray with an utmost respect to God. Pag nagpipray tayo, hindi tayo pwede mag-pray na kung saan-saan ka. Amen? I mean, pwede ka mag-pray in every places, pero sana naman pag nakikipag-usap ka, paano ka nakikipag-usap sa presidente? Paano ka nakikipag-usap sa isang dignitaries? Paano ka nakikipag-usap sa isang tao na may position? Sana ganun ka makipag-usap sa Diyos. Mas mataas pa. Amen? Okay? Huwag mong gamiting prayer time yung nasa toilet ka, no? Sagwa naman. Nakukuha niyo ibig sabihin? And honestly speaking, sometimes, pag wala tayong magawa, dahil pero mas maganda mag-pray ka na may utmost respect. Ano ang nakita ni Isaiah? Nakita niya ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono. Anong naramdaman niya? Napakatindi ng respect. Makikita mo yung one of the highest form of angels sa mga yung mga seraphims. Ang ginagawa lang nila, tinatakpan nga nila yung sarili nila dahil sa respect nila sa kanilang sa Diyos. Tapos yung kasi lang sinasabi sa about holiness because they respect God. Kaya please lang, kapag kinausap natin ang Panginoon, huwag natin siyang kausapin ng parang walang respeto. Na sometimes sasabihin natin, Diyos ka ba talaga? Bakit hindi mo ko pinakikinggan? Wala kang respeto. Amen? Amen? Alam nyo, kailangan natin makita na ang Diyos ay nakaupo sa trono. Siya ang pinakamakapangyarihang Diyos. Siyang lumikha sa iyo. Siyang pwedeng magligtas sa iyo. Wala nang iba. And yung kneeling is is a way of utmost respect sa Diyos. Hindi ko of course may mga may edad tayo na hindi na kayang mag-kneel, pero at least kung hindi mo kayang mag-kneel, umupo ka. Pwede kang mag-pray na nakatayo, pero kung kaya mong lumuhod ka. Amen? Kung kaya mong magpatirapa ka, yung ibig sabihin na magpatirapa, yung mukha sa floor. Kasi pagpapakita yan ng respect sa Diyos. If you don't learn to respect God in prayer, hindi mo siya i-respeto sa maraming area ng buhay mo. Kaya ako naniniwalang isang taong nagpipray, tumataas ang respeto niya sa Diyos because he learned how to pray with utmost respect. At karamihan ng mga prayer, tingnan nyo sa Numbers chapter 16 verse 22. Numbers chapter 16 verse 22. Ang sabi dito sa yung kanilang way ng pagpipray, and they fell upon their faces and said, "O God, the God of the spirits of all flesh, shall one man sin?" Ito yung time na si Moses, merong judgment na ibibigay ang Panginoon kay Korah. At maraming mamamatay dahil kay Korah, pero sabi ng Lord, nang nag-pray sila sa Panginoon, nag-pray sila para sa salvation ng maraming tao na hindi madamay doon sa kasalanan ni Korah. Pero nung ginawa niya, he fell upon their face. Pakitingnan nyo kung paano mag-pray si Daniel, he kneeled down 3 times a day. Paano mag-pray si Elijah, he kneeled down. Paano mag-pray ang Panginoon, he fell on his face sa Matthew chapter 26 verse 39. Kasi may respeto sila sa Diyos. Bakit maraming Kristiyano wala ng respeto sa Diyos even sa church?
Alam niyo kung bakit walang respeto na kaya mong buksan yung cellphone mo at maglaro ka dyan o kaya gumagawa ka ng ibang activities sa loob ng church. Wala ka kasing respeto sa Diyos. Why? Wala ka ring prayer life. Hindi mo siya nire-respeto sa prayer life. Hindi mo siya kinakausap. Kaya hindi siya ang hirap niya makipag-usap sa iyo. Hindi mo siya pinapansin. Kasi honestly speaking, kung hindi ka nakikinig sa preaching at wala kang respeto sa pakikipag-usap niya sa iyo, one thing na masasabi ko, hindi ka rin nakikipag-usap sa kanya sa prayer, honestly. At kung makipag-usap ka, wala kang respeto, nakahiga ka, anong position mo, wala kang pakialam kung anong position mo, pag nakikipag-usap ka, wala kang respeto sa Diyos, then paano ka i-respeto ng Diyos kung wala kang respeto sa Kanya? Amen? Mahalaga na nakikipag-usap tayo sa Panginoon. We will learn how to respect God. At sabihin ko sa inyo, iba yung way ng Panginoon to answer your prayer if you respect Him. Pag may respeto ka. Another thing na makikita natin dito, how to pray. Hindi lang yung with utmost respect, kaya nga natututo tayo maglumuhod. And one thing, tinuturuan ko kayong lumuhod dito sa church. Kung pwede lang, para tayong Catholic na may luhuran tayo. Siguro sa susunod na church natin, gano'n, no? Pastor, para na tayo naging Catholic. Hindi. Iyan talaga ang way ng Panginoon. Iyan talaga ang way to pray, to kneel down. Amen? Another thing, pray observing His holiness. Pray observing His holiness. Anong sinabi ng mga seraphims? Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Once we pray, we need to pray observing the holiness of God. Alam niyo kung bakit mahalaga to? Once we pray observing the holiness of God, ang tendency, you will see your sin. Anong nakita ni Isaiah dito? Nung nakita niya na nagpipray siya, ang sabi niya rito, then said I, woe is me, for I am undone, because I am man of unclean lips. Nakita ni Isaiah yung kanyang kasalanan. Isang bagay na nakakaano rito, di ba? Kaya tayo hindi nag-a-ask ng forgiveness and we stay in sin and practicing sin. Alam niyo kung bakit? We are not praying the right prayer. Because if we are praying the right prayer, observing the holiness of God, anong tendency? God will reveal every sin na nagagawa natin. And later on, He will allow you na makita mo yan. Then later on, sasabihin mo, Lord, forgive me for my sin. Lord, tulungan mo ako ma-overcome yung sin na to. Uunti-untiin ka niya. And sabihin ko sa inyo, the more you pray, the more you observe the holiness of God, the more you exercise the holiness in your life. Amen? The more na nagpipray tayo, pagka ginawa natin ito, sabihin ko sa inyo, maraming masosolve sa problem natin as a Christian because we learn how to pray observing the holiness of God. Amen? Amen? Ulitin ko, kaya maraming Kristiyano nananatili dun sa kasalanan because they are not praying, observing the holiness of God. Paano ka magpipray kung alam mo marami kang ginagawang kasalanan? Paano ka magpipray ng maayos observing God's holiness kung alam mo sa cellphone mo na yan, sa mga gadget mo, nanunod ka ng malaswa, i-remind ka ng Panginoon, then later on, sasabihin ng Panginoon, tanggalin mo yung mga yan. Di magugulat ka na lang because we want to pray, observing the holiness of God, unti-unti, nakikita mo yung sarili mo, tatanggalin mo yung apps na yan, i-install mo yung mga apps na yan, tatanggalin mo yung mga tawag dito yung mga shortcuts na yan, tatanggalin mo yung mga things na ano na yan. From time to time, makikita mo yung sarili mo, unti-unti, hindi naman biglaan, pero makikita mo yung sarili mo. May mga bagay kang tinatanggal because you want to serve God, observe yung holiness sa prayer. Unti-unti yun. At ako naniniwala, kung ang bawat Kristiyano nagpipray talaga ng maayos, aalis sila sa kasalanan. Pero kung nananatili ka sa kasalanan, one thing na for sure, hindi ka talaga nagpipray.
Pangatlo, okay pa po ba kayo? So Lord, teach us what to pray. Lord, teach us how to pray. Number 3, Lord, teach us to concentrate in prayer. Concentrate in prayer. Daniel chapter 6 verse 19 to 22 for the sake of time. Ano sabi dito sa may verse 21? Dahil tinanong ng king, Daniel, buhay ka pa ba? Okay? Nakayanan ba ng yung Diyos na iligtas ka? Ano sabi ni Daniel sa verse 22, my God that sent his angel and had shut the lions' mouths that they might have not, or that they have not hurt me, for as much as before him innocency was found in me. Alam niyo, anong ibig sabihin ng prayer na subukan niyo lang ilagay niyo yung sarili niyo habang nagpe-pray. Ano yung pakiramdam na nagpe-pray ka, habang nagpe-pray ka yung leon umiikot sa'yo? Okay, Brother Adrian, ano yung pakiramdam kapag yung leon inaamoy-amoy ka na? Okay? Anong pakiramdam kapag naramdaman mo na yung leon na dinidilaan ka na? No? Di ba nagpe-pray ka na iniisip mo, Lord, siguro ito na yung katapusan, siguro ito na yung last, pero magpe-pray pa rin ako. Imagine mo yung, buti sana kung isang leon lang eh. Hindi isang leon. Buti sana kung leon lang na hindi gaanong gutom, gutom na leon. Pero nag-pray si Daniel inside the lion's den. So ibig sabihin ganito, no? Sasabihin natin, ang hirap mag-pray kasi ang daming mga nakaka-disturb. Si Daniel hindi na-disturb sa lion. Amen? Hindi siya naapektuhan ng presence ng lion. And I think the more nga na nag-pray si Daniel eh. Mag-ingat ka kapag sa susunod yung lion ang nagpipray. At hindi na ikaw. Kasi pag yung lion ang nagpipray, baka marinig mo yung lion, Lord, maraming salamat sa pagkain na to. Amen? Dahil kakainin ka na. Pero once na ikaw ang nagpipray, hindi ikaw yung pagkain. Amen? Isang bagay na makikita natin is very hard to pray during the time na marami tayong dinadala. Pero tingnan mo to, no? Pwede ka palang mag-pray, Lord, remove my fears when I pray. Lord, remove my worries when I pray. Lord, calm all my fears when I pray. Lord, teach me to trust you when I pray. Marami tayong pwedeng sabihin sa Panginoon na kapag tayo nagpipray. Isang bagay na magandang tingnan natin. Pwede tayo mag-pray during the time ng hardship. Pwede tayo mag-pray during the time na para bang isang kailangan natin makita dito, Lord, turuan mo ako mag-concentrate. Tama yung sabi ni Pastor Doug eh. Subukan nyo mag-pray. Sino sa inyo pagkapikit mo ng mata, na magpipray ka na, bigla mong naalala magluluto ka pa. Amen? Amen? Yung magpipray ka na, bigla mong naalala, yung nakalimutan kong bagay, kung kailan ka nagpipray, lahat na nakalimutan mo, naalala mo. Okay? Maya-maya, kailangan ko palang i-text si ganito, kailangan ko palang, alam nyo, pag nag-pray kayo, Lord, tanggalin mo lahat itong bagay na to. You need to have a solitary place na para bang, Lord, ayokong ma-distract. Amen? Kaya pag nag-pray ka, tanggalin mo yung cellphone. Kasi baka maya-maya magre-ring yan. Maya-maya may notification yan. Maya-maya may message yan. Makakapaghintay yan. Lord, tulungan mo ako mag-concentrate. Lord, yung bang, paano ako magpipray na kahit na maraming distraction, tatanggalin mo to. And later on, tingnan nyo to later on. Pag magpipray ka na, kaya nga maganda, ilagay mo sa isipan mo, may kinakausap ka. One time, meron nag-pray na ang ginawa niya, meron isang pastor na nag-pray, naglagay siya ng bakanting upuan. Para hindi siya ma-distract. Bakit siya naglagay ng bakanting upuan? Iniisip niya, nandun ang Panginoon, nakaupo. Na habang nagpipray siya, kailangan ko mag-concentrate. Why? I am talking to God.
Para hindi ka ma-distract. Mag-isip ka na na kahit anong mangyari, kailangan kong, the more na kailangan ko mag-pray, the more na kailangan ko mag-concentrate sa Panginoon na mag-pray. Paano mo to gagawin? Simpleng lang to, ginawa ng Panginoon sa Mark 1:35. In the morning rising up, in a great while before the day, He went out and departed into a solitary place and He prayed. Make an schedule. Gumising ka ng maagang maaga na wala pang gising para nakikipag-usap ka na wala makikipag-usap sa'yo. Bakit early in the morning? Para wala makikipag-usap. Para marami ka pang time. Ngayon sabi mo, Pastor, 6 o'clock, kailangan ko ng kumilos. Then gumising ka bago mag 6 o'clock. Nakita mo, kailangan mo 5:30, kailangan mo ng kumilos, then gumising ka ng more than 5:30. Or yung mas earlier ng 5:30. Another thing, mag-schedule ka ng time. Okay? Gumising ka, amen? Amen? Rising up, ha? Huwag na kahiga, amen? Amen? Pero kung may edad ka na talaga at hindi mo kaya, no? Kasi merong nagtanong sa akin, paano pastor kapag hindi ko na talaga, then, i-ano mo yung sarili mo, yung, di ba pag may edad ka na tapos hindi mo talaga kaya, may sakit ka, anong kailangan mong gawin? Not totally iakyat mo ng sukonti yung sarili mo na magpipray ka ng may position na nakikipag-usap sa Diyos. Amen? Okay? Look for a place na hindi ka madidisturb. Kaya tinawag dyan solitary place. Amen? Kung umihilik yung asawa mo, huwag kang dun sa kwarto. Pumunta ka dun sa isang place na talagang silent. Okay? And concentrate. Lord, ito yung gagawin ko. Nandito ako para mag-pray, wala nang iba. Just pray. And lastly, so ano yung una? Teach me what to pray, how to concentrate in prayer, and lastly, teach me the joy in prayer. Teach me the joy in prayer. Acts chapter 16 verse 25 to 26. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God. And the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were open and everyone's bonds were loose. Paano sila nagpray? Nagpray sila during the time, tingnan niyo yung itsura niya, no? Paano ba magpray na yung dalawang pa kamay mo naka-stack, yung dalawang paa mo naka-stack, tapos nandun kayo sa pinaka malalim na bahagi ng prison. Nilagay sila sa alam niyo yung kung is merong mga nasa bungad pa na nakakaamoy pa ng magandang hangin, pero nandun sila sa innermost. Napakadilim, napakalayo, napakabaho. Tapos meron silang 39 stripes, meron silang mga sugat. Hindi ganun kasaya, pero physically talagang makikita mo tortured sila, and yet they are praying and singing. Paano nila nagawa yun? Because they experience yun, sabi nila, Lord, worthy namang yung bang, parang alam nila na dahil sa kanilang pag-worship sa Panginoon, ginagawa nilang kalooban ng Panginoon, that's why na-experience nila to. Pero isang bagay na makikita natin sa kanila, pwede palang kahit sa gitna ng kahirapan, pwede ka pa rin mag-enjoy sa prayer. Ito ang problema natin ngayon. Ang hirap mag-pray kapag nasa air-conditioned church. Amen? 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 Ang hirap mag-church, ang hirap mag-pray, lalong-lalo na kapag napaka-convenient. Maganda pa yung upuan natin na ganyan. Pero kapag ang upuan natin parang upuan sa sinehan, alam yung parang upuan sa sinehan na foam lahat, tapos yung sandal mo is, ang ganda ng sandal, hindi ako bibili nun sa church. Amen? Kasi pag bumili tayo sa church niyan, ay grabe, baka hindi to place of worship, baka place of sleeping, no? Pero isang bagay na natin, pwede pala tayong mag-worship. Ayun bang, tingnan nyo to, no?
Anong sikreto? Bakit ang saya pa rin nila na nagpipray kahit na meron silang sugat? Anong sikreto kahit hindi maganda yung amoy pero ang saya pa rin nila magpray? Anong sikreto? Again, once na na-enjoy mo ang prayer, kasi once na nagpipray ka, isang bagay na sinabi ni Pastor Kokoy Ramirez, pag nagpray ka, magugulat ka sa mga bagay na hindi mo ine-expect na may nangyayari. Alam niyo kung yung mga isang ano dito? Sabihin ko sa inyo, kanina na nagwo-worship pa lang tayo, marami na ako answered prayer. Makita ko lang yung bawat family na pinagpray ko kagani ng answered prayer na yon. Yung makita ko yung mga tao na hinahanap ko na, kala nyo, kung minsan nagpe-preach ako, umiikot yung mata ko, tinitingnan ko yung mga, sino yung mga wala? Sino yung mga nanlalamig? And every time na magpipray ka at makita mo yung mga husband and wife na magkasama, makita mo yung family na nag-church together, makita mo yung mga tao na hinahanap mo na nandyan, sabihin ko sa'yo, the more na may encourage ka, Lord, nung hindi ako gaano nagpipray, may ginagawa ka, ngayon nagpipray ako, may nangyayari, how much more kung anong gagawin mo pa kapag ka nagpray pa ako ng gusto? Eh yung joy na kahit naparusahan sila, Lord, hindi ko alam kung anong gagawin yung miracle inside this prison cell, inside this ang baho-baho na alam nila na pero nang nag-pray sila, nung ginawa ng Panginoon, liyanig yung buong prison place. Na-encourage sa mga prisoner na nagkaroon ng earthquake, nagbukasan lahat ng prison door, pero ni isang prisoner ayaw tumakas sa takot sa Diyos. At na-save mismo yung Philippian jailer together with his house. Ano yung joy in praying? Yung maramdaman mo yung presence ng Panginoon as you pray. Yung maramdaman mo ang Diyos nakikinig sa'yo. Yung maramdaman mo ang Diyos tumutugon sa'yo. At the more na nagpipray ka, the more na may ginagawang Panginoon. Sabihin ko sa'yo, ang sarap mag-pray. May mga iba sa atin ganito. Because we enjoy what we watch, yung pinapanood natin, ito matindi ngayon sa problema sa social media. Pwede ka manood anytime, anywhere. Kung saan ka natapos doon sa palabas mo, pwede mong sundan yan. At lahat na opportunity na meron kang leisure time, anong unang gagawin natin? To make a leisure. Yung bang magkaroon tayo ng something na gagawin na in-enjoy mo. Watching. Playing games. Ano pa? Yung scrolling sa Facebook. But if you learn the joy of prayer, sabihin ko sa inyo to, every time na meron kang opportunity to pray, you will pray. Magpipray ka habang nagdadrive ka, magpipray ka habang naghihintay ka, pag may opportunity ka, and sasabihin ko sa inyo to, darating ka sa punto na marami kang tatanggalin sa cellphone mo para mas marami kang time to pray. Babaguhin ng Panginoon. At makikita mo yung gagawin ng Panginoon, something na hindi mo sukat akalain. Because we learn how to pray. We learn what to pray. We learn how to concentrate in prayer. We learn the joy of prayer. Amen? Pwede tayong tumayo lahat. Karoon tayo ng invitation. Pero, pipray lang muna ako ng short prayer. Pero after I pray, habang tumutugtog ang ating pianist, let's learn how to pray, how to respect God. At kung kaya mong pumunta dito sa harapan, kneel down dito sa harapan. At kung hindi mo kaya, pwede, kung gusto mo diyan ka sa upuan mo, but kneel down kung kaya mo mag-kneel down. Doon sa mga hindi kaya mag-kneel down because of tag dito, meron kang problem sa tuhod o na, at least umupo ka ng maayos, but do not sleep.
Ipipikit mo yung mata mo pero magpe-pray ka ng maayos because we want to respect God. We want to really talk to God. At kung masasanay natin ito sa church natin, I pray na sasanayin mo individually sa prayer life mo. Hindi ka mawawalan, maki-experience mo kung gaano kakapangyarihan ng Diyos nakikilos sa maraming area sa buhay mo. If you will just pray. So tayo muna yung manalangin. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli dumudulog sa inyong trono. Samahan niyo po kami Panginoon sa aming invitation. I pray Panginoon na bawat isa sa amin, ma-realize namin yung message na pinangusap niyo po sa amin. I pray na tulungan niyo po kami how to really pray, what to pray Panginoon. Paano po namin ma-enjoy yung panalangin? Paano kami makapag-concentrate? Lord God, I pray na tulungan niyo po kami, turuan niyo po kami because honestly speaking, hindi po namin alam. Kaya turuan niyo po kami, Panginoon, as we practice this in our church. Help us to grow in our prayer. Ito na po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Habang tumutugtog ang ating pianist, sabi ko nga po kung kaya niyong pumunta dito sa harapan, kneel down, learn to kneel down, learn to respect God in prayer. At kung ano ka pwede dyan sa inyong kinaupuan, mag-pray ka. I encourage you to pray something impossible. Alam niyo, walang imposible sa Diyos. Kaya niyang magbigay sa iyo ng isang imposibleng bagay. Pero, pag-pray mo muna, Lord, teach me to pray. Lord, teach me to pray. Teach me what to pray. Teach me how to pray. Teach me to concentrate in prayer. Teach me the joy in prayer. Ugaliin mo yan na mag-pray. Hayaan mo ang Panginoon na mag-work. Sana hindi ito maging ningas kugon, kundi isa ito talaga sa magiging part ng ano natin at we need to pray. Mag-grow tayo sa prayer. Tayo po'y manalangin. Diyos sa masalangit, maraming salamat po for allowing us para manalangin. Lord God, alam po namin, Panginoon, na marami po sa amin, alam namin na kailangan namin mag-pray. Alam namin na kailangan namin makipag-communicate sa iyo, Panginoon. Alam namin na maraming promises about prayer. But Lord God, patawarin niyo po kami because we give lesser time in prayer. We expect too much na marami kang gagawin sa buhay namin. We ask for your blessing, we ask for our needs, pero hindi ka man namin nire-respeto sa aming panalangin. Marami kaming dinidemand pero hindi namin binibigay, Panginoon, ang nararapat na papuri sa inyo at pagrespeto sa panalangin. We talk too much, Panginoon, pero hindi kami nakikinig sa iyo. But Lord God, I pray through your Holy Spirit, help us, Panginoon, na kayo po, Panginoon, na magturo po sa amin. Because totoo po yung sinabi po sa Book of Romans na hindi talaga namin alam kung ano yung dapat namin ipag-pray. So I pray, Panginoon, na tulungan niyo po ang bawat isa. Tulungan niyo po kami kung paano manalangin. At dalhin namin sa iyo, Panginoon, lahat ng kabigatan na meron po kami, Panginoon. Dalhin namin sa iyo, Panginoon, ang mga bagay na hindi po namin kaya. And I pray na tulungan niyo kami, Panginoon, na yung kalooban niyo pong mangyari. Not our will, Panginoon, but your will be done. Tulungan niyo kami, Panginoon, na every time we pray, makita namin, Panginoon, na ikaw pong nasusunod at hindi po kami. Makita namin, Panginoon, na kung may mga kasalanan na kailangan hingin ng tawad, patawarin niyo po kami, Panginoon. At tulungan niyo po kami, Panginoon, to enjoy our prayer life. Na kapag may opportunity kami to pray, we will pray together as a family. We will pray as father and son. We will pray as parents and children. We will pray as partner, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na marami pong nasisirang family because we are not praying. Hindi namin dinudulog sa iyo, Panginoon, ang mga bagay na kailangan namin idulog. Na even sa aming trabaho, Panginoon, na kami po ay napapagod, na wala kami nakikitang result because hindi kami nagpipray ng inyong blessing and we are not seeking your will, Panginoon.
Pero once na nakita namin, Panginoon, ang sikreto that if we will seek you first, all these things shall be added unto us. Na makikita namin, Panginoon, na if we will abide in you, Panginoon, sa vine, alam po namin, Panginoon, na kayo pong magbibigay sa amin ng fruits. So tulungan niyo po kami, Panginoon, dahil marami pong area sa buhay namin na hindi po maayos, Panginoon. Ayusin niyo pang buhay namin. Help us, Panginoon, na ma-restore kami sa tamang pananalangin. And I pray, Panginoon, na makita namin kung paano po kayo mag-work pa. Maraming salamat po for every answered prayer na pinagkaloob niyo po, Panginoon. Maraming salamat po for allowing us na makita, Panginoon, ang mga presensya ng bawat family. Nakita, Panginoon, na magkasama ang husband and wife. Makita, Panginoon, na may mga church member na nagkasama ang kanilang buong pamilya, Panginoon. Maraming salamat po na makita namin, Panginoon, yung mga Kristiyano na naghahangad na mag-grow. Maraming salamat for giving us this wonderful opportunity to gather together na gawin namin ang Hebrews 10:25. Not forsaking our gathering, Panginoon, yung aming assembly, Panginoon, as a church. Tulungan niyo kami, Panginoon, patuloy na kayo pang maging gabay namin. Lord, help us to enjoy the time of prayer. Help us, Panginoon, na mag-grow pa po. Ito na pang aming samad dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.